salamat sa mga pagpala at pagmamahal. Kahit ang paranit ko ng 65 daily devotion for sa channel ng from batch 3. Ang topic ko na talakay natin yan ay bakit bawal ang sumuko sa hamon ng buhay. Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Psalm chapter 110 verse 1. Buksan po natin ang ating puso at isip sa nagalang salita ng Diyos. Sinasabi dito na the Lord says to my Lord, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet. Or sa Tagalog, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan ng iyong mga kaaway. Teaching number 1, Christ is reigning now with the believers in heaven. Ibig sabihin natapos ang kanyang pangatanan at muling pagkabuhay, umakyat si Jesus sa langit, umupo sa kanan ng Diyos at Ama. Doon siya naghahari bilang hari ng lahat. Ang mga mananampalataya na pumanaw na ay kasama niya at nakikibahagi sa kanyang kalawalhatian. Kaya may katiyakan tayo na ang ating pananampalataya ay may patutunguhan, hindi natatapos dito sa lupa. Teaching number 2, Christ is reigning now with the believers on earth. Hindi lang sa langit siya makapangyarihan. Kahit ngayon, naririto ang kanyang paghari sa mga puso at buhay ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, kahit nasa gitna tayo ng pagsubok o hirap, hawak pa rin tayo ng Diyos. Ang kanyang kapangyarihan ay gumagabay at nagbibigay ng direksyon sa ating araw-araw. Teaching number 3, Christians are sent on a mission to make earth like heaven. Ang mga Kristiyano ay may mission, gawin ang lupa ay tulad ng langit. Ang ibig sabihin nito ay tayong naging ilaw at isiman sa mundo. Sa pamamagitan ng ating pamumuhay, pagpapakita ng kapatawaran at kabutihan, unti-unti na ipapakita ang larawan ng langit dito sa lupa. Hindi man maging perfecto ang mundo, pero dahil sa ating pananampalataya at gawa, ay ipapakita natin ang kaharian ng Diyos sa ating kapwa. Application number 1, take each day as a battle to be won for our team. Harapin natin ang bawat araw na parang isang labanan para sa ating hari. Ang buhay ay puno ng hamon, temptation, problema o kahirapan. Pero dapat natin ituloy ito na parang laban na dapat ipanalo natin para sa Kristo. Hindi tayo sumusuko, kundi lumalaban na lupa ng palataya at lakas mula sa Diyos. Application number 2, thrive in life rather than merely survive. Hindi sapat na mag-survive lang tayo araw-araw. Tinawag tayo ng Diyos para maging matagumpay at mabunga. Kaya dapat sikapin natin na gamitin ang ating talento, oras at lakas para sa ikalawad, ipalulunmalhati ng Diyos at ikabubuti ng iba. Application number 3, think like the early disciples, world changers. Ang mga disipulo ang hindi basta nararamdalataya lang, kundi ginamit ang Diyos para tupunin ang mundo. Sa ating panahon, tayo rin ay tinatawag para maging instrumento ng pagbabago sa ating pamilya, paaralan, komunidad at trabaho. Yun lamang po ang aming devotion. Maraming salamat.